Bumuelta ang palasyo kay Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang pahayag ukol sa umano'y panggigipit ng administrasyon sa ilang senador na sumusuporta sa kanya. At live mula sa Malacanang may Exos report si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ba ang bagong pahayag ng palasyo tungkol sa isyong yan? Ruth, panibagong kasinungalingan. Ganito inilarawan ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte ukol sa sitwasyon ng ilang senador. Ayon kasi sa bise, hinaharas umano ng administrasyon ang mga senador na nakikitang tumutulong sa kanya. Sabi ni Yusek Castro, ilang beses nang nagpakalat ng fake news si VP Sara. Kabilang dyan yung pahayag umano ng bise noon na pangit ang kalidad ng ibinebentang 20 pesos na bigas na programa ng administrasyon. May fake videos din daw at altered police blotter na inilabas noon laban naman kay First Lady Liza Arneta Marcos. Iginiit ni Undersecretary Castro, fake news yan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyang mga statement, just tell it to the Marines. Maliban kay VP Sara, bumuelta rin si Yusek Castro kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaugnay naman ito sa inilabas na larawan at tanong ni Roque kung may colostomy bag ba si Pangulong Bongbong Marcos na na-diagnose daw ng colon cancer matapos magka-diverticulitis. Sagot ni Castro, fake news peddler din si Roque at hindi dapat paniwalaan. Nanawagan din ng palasyo sa publiko na huwag magpakalat ng mga impormasyong malinaw na walang katotohanan. Ruth? Sa pagmainit na issue itong bangayan ng mga opisyal ng ating bansa at China, may bago bang sinabi dyan ng palasyo? Ruth, nire-respeto daw ng palasyo ang kalayaan sa pamamahayag ng mga senador at maging ng Chinese Embassy. Pero sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos o sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw ang posisyon niya, firm but diplomatic. Ang pagtatanggol ng bansa pagdating nga sa karapatan o territorial rights sa West Philippine Sea. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang ulat ni Mobile Journal Julie Baiza. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.